TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 571, Kabanata 571, Pagtama ng bato gamit ang itlog. Nagulat din sina Abilon at ang iba pa. Gayunpaman, mabilis silang kumalma. Humagalpak ng tawa si Abilon at sinabing, baka bumalik na sina kuya at ang iba pa. Dapat nga. Tumango si Derek, habang masiglang sinasabing, mukhang malaki na ang naani ni na Big Brother at ng iba pa sa pagkakataong ito, na nakapagdala ng 80 barkong pandigma. Sabi ni Barnett, hindi tama yan. Kung talagang si Big Brother at ang iba pa ang babalik, paano nila kami hindi kinontak ng maaga? Nang marinig ito, si Abilon at ang iba pa ay naguluhan din, at tumingin sa mersenaryo. Kumunot ang noo ni Adams at nagtanong, nalaman mo ba kung sino ang nakapasok sa teritoryo natin ng Battle Axe? Nanginginig na sumagot ang mersenaryo, na, nalaman namin. Mukhang mga tao sila mula sa Violet. Pagkarinig nito, ano? Imposible, talagang imposible. Malinaw na inatake na ni Big Brother at ng iba pa si Violet, paano pa nila nagawang pasukin ang ating teritoryo? Tumayo si Adams at ang anim na iba pa, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Sabi ng mersenaryo, mga elder, totoo iyan. Bukod pa rito, bukod sa mga tao mula sa Violet, mayroon ding mga tao mula sa mga pangunahing organisasyon tulad ng Slaughter God Temple, Red Sun, Hellfire, at iba pa. Dumating sila nang may malakas na momentum at nalipol ang marami sa ating mga kapatid na nagpapatrolya sa dagat. Sus Mariosep. Hinamplas ni Adams ang kanyang kamao sa mesa, at dumilim ang kanyang mukha, paano nangyari ito? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Abilon. Galit na sabi ni Adams, dahil nandito na sila sa ating nasasakupan, kailangan na natin silang salubungin. Dahil doon, agad siyang nagutos, tipunin ninyo ng mabilis ang lahat ng tao sa isla at maghanda para sa labanan. At saka, ipaalam mo sa ating mga kakampi at sabihin sa kanila na pumunta at tumulong sa lalong madaling panahon. Oo. Sabay-sabay na tugon ni na Abilon at ng lima pa. Kalaunan, nilisan ni Adams at ng iba pa ang kastilyo at sinimulang tipunin ang kanilang mga puwersa. Gabi na noon, pasado 11:00 na. 5 milyang nautical ang layo mula sa teritoryong maritiman ng Netherworld Island. 15 barkong pandigma ang nakahanay, huminto sa malawak na karagatan. Mahigit sa 10,000 katao ang nakatayo sa mga barkong pandigma na ito. Nakatayo sina Adams at ang iba pa sa gitnang barkong pandigma. Sa sandaling ito, 80 barkong pandigma ang hamampas sa mga alon at kadiliman ng dagat at lumapit. Pagkatapos makalapit, huminto ang 80 barkong pandigma. Nang makita ang 80 barkong pandigma at mahigit 100,000 katao, sina Adams at ang iba pa ay nanginginig sa takot. Bukod dito, nang makita ang malalaking bandila na iwinagayway sa mga barkong pandigma, natitiyak ni na Adams at ng iba pa. Ang mga taong nakapasok sa kanilang teritoryo ay ang mga tao mula sa mga pangunahing organisasyon tulad ng Violet, Slaughter God Temple, Red Sun, Hellfire, at iba pa. Tumingin si Adams kay Olenacion at seryosong nagtanong, ano ba talagang nangyayari? Malinaw na pinangunahan ng kuya ko ang mga tao para atakihin ka, kaya paano ka makakaganti? Malamig na sabi ni Olenacion, patay na si Morris, at kung tungkol naman sa mga taong dinala niya, kalahati sa kanila ay nalipol na natin, habang ang kalahati ay sumuko na. Imposible. Paano ito magiging posible? Paulit-ulit na umiling si Adams, hindi makapaniwala. Maniwala ka man o hindi, totoo yan. Sumagot si Olenacion, saka nagpatuloy, sa simula, hindi naman nakialam ang ating Violet at ang Battle Axe mo. Pero ambisyoso ka at gusto mong atakihin ang Violet namin at lamunin pa kami. Sa tingin mo ba talaga madaling apihin ang Violet natin? Dahil doon, malamig na itinuon ni Olenacion ang kanyang tingin sa mahigit 10,000 miyembro ng Battle Axe, malakas na sinasabi, ngayong patay na ang inyong pinuno, gusto pa rin ba ninyong lumaban ng may katigasan ng ulo? Hanggat handa kang sumuko at magpasakop sa amin, magagarantiya namin na hindi ka namin papatayin. Siyempre, kung mapilit kang lumaban, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa.
Pagkarinig sa mga salita ni Olenesion. Mahigit 10,000 miyembro ng Battle Axe ang nagsimulang magbulungan sa isa't isa, at marami sa kanila ang nagsimulang mag-isip na sumuko. Wala nang ibang paraan, nakapagdala na si Violet ng mahigit 100,000 katao para umatake sa pagkakataong ito, at mahigit 10,000 na lang ang bilang nila ngayon. Kung may sumiklab na tunay na labanan, walang dadang para itong pagpalo ng itlog sa bato. Nang makita ito, agad na sumigaw si Adams, "Anong ginagawa mo? Gusto mo ba talagang sumuko?" Isa kami sa nangungunang 4 na organisasyon ng mga mersenaryo sa madilim na mundo. Kahit patay na si Big Brother, hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang ating battle axe. Bukod dito, ang ating pagsadyap ay paparating na. Hanggat maghihintay ang lahat ng kaunti, kapag dumating ang tagapagligtas, tiyak na matatalo natin sila. Tama iyan. Sumigaw din ng malakas si Abelon, "Lahat, lakasan ninyo ang loob, hindi tayo dapat sumuko." Tama ang dalawang elder, hindi tayo maaaring sumuko, kapag ginawa natin iyon, ang ating battle axe ay talagang matatanggal sa hanay. Sa halip na sumuko, mas mabuting makipaglaban tayo sa kanila. Basta't dumating ang mga sumagip, mababaligtad natin ang sitwasyon. Sandaling bumalik sa dati ang moral ng mga mersenaryo sa battle axe. Bahagyang bumantong hininga si Olenesion, nanlamig ang kanyang mga mata, at kumulog, binigyan na kita ng pagkakataon. Kung ayaw mong sumuko, hindi mo kami masisisi. Habang nagsasalita siya, ikinumpas ni Olenesion ang kanyang kamay na parang jade. Patayin. Sa utos niya. Mahigit 100,000 katao mula sa mga pangunahing organisasyon tulad ng Violet, Slaughter God Temple, Red Sun, at Hellfire, ang nagsimulang gumalaw at pumatay patungo sa mga taong battle axe. Patayin. Itinaas ni Adams ang malaking palakol sa kanyang kamay, at itinuro ang unahan, na nagbibigay ng utos. Sugod na. Mahigit 10,000 tao mula sa battle axe ang nagngingit-ngit at sumugod. Alam din nila na hindi sila makakatagal ng matagal dahil mahigit 10,000 tao lamang sila. Pero, hanggat kaya nilang maghintay hanggang sa dumating ang mga sumagip, kaya nilang baguhin ang takbo ng sitwasyon. Nakakakita ng pagsisimula ng malaking digmaan. Malakas na sumigaw si Stanley Wheeler, "Mga kapatid, tara na. Patayin." Umungol si Manuel Bennett at naunang sumugod. Sumunod nang malapitan si Olenesion at ang kanyang koponan, at sama-samang pumatay. "Tapusin mo sila." Umungol sa galit si Adams, at kasama sina Abelon, Derek, Barnett, Archie, at Aubrey, sinugod nila si Manuel Bennett at ang iba pa. Nakikita si Manuel Bennett na nangunguna sa pagsalakay. Ngumisi si Adams at sumigaw, "Bata, mamatay ka." Habang nagsasalita siya, diretso niyang iwinawagayway ang pilak na higanteng palakol sa kanyang kamay, at malakas na sinaksak si Manuel Bennett. "Oy! Sus Mariosep!" Sa isang tama lang ng palakol, umalangaw ang tunog ng pagsabog sa himpapawid. Ilang miyembro ng organisasyon na nakaharang sa harapan ang agad na nahati sa gitna ng palakol na ito. Nakakatakot. Bilang pinuno ng mga elder ng Battle Axe, ang lakas ni Adams ay hindi gaanong naiiba kay Morris, napakalakas. Sa kanyang palagay, ang batang taga-East Nation na nasa harap niya ay tiyak na mamamatay gamit ang kanyang palakol. Gayunpaman, nang malapit ng tamaan ng palakol ni Adams, diretsyong pinilipit ni Manuel Bennett ang kanyang kamao at marahas na sumuntok. "Ikaw ang mamamatay." Umalangaw ang isang dagandong. Sa isang iglap. Putok. Tumama ang kamao sa palakol, at sumabog ito ng malakas. Kumislap ang liwanag, umalangaw ang tunay na chi, mabangis at marahas. Pumutok, pumutok, pumutok. Kasunod ng tunog ng pagkabasag, ang higanteng palakol ni Adams ay direktang tumama sa mga kalat. "Ano?" Puno ng gulat ang ekspresyon niya. Halatang hindi niya inakalang ganito kalakas ang lakas ng pakikipaglaban ng binata mula sa East Nation. Gusto na sana niyang umatras, pero huli na ang lahat. Kasabay ng mahinang putok, malakas na tinamaan ang dibdib niya ng kamao ni Manuel Bennett. Puff! Dumura siya ng malaking subaw ng dugo,
at parang bola ng kanyan, lumipad pabalik ang katawan niya. Matapos mong durugan ng isang dosenang magkakasunod na tao. Tanging, boom, at malakas na ingay lang ang narinig. Marahas na bumangga ang kanyang katawan sa kubo ng isang barkong pandigma sa likuran niya, at pagkatapos ay dumulas pababa. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, tuluyang bumagsak ang kanyang dibdib, nang inig ang kanyang katawan ng ilang beses, at pagkatapos ay namatay siya. Kabanata 572, Kabanata 572, Pagkalipol. Nasaksihan ang pagkamatay ni Adam sa isang suntok lang. Natigilan ang lahat ng mga taga-battle axe. Patay na ang matanda, patay na talaga ang matanda. Paano nangyari ito? Sino ba itong batang East Nation na ito? Paano siya naging ganito kalakas? Matatalo ba talaga natin sila? Ang mga tao ng Battle Axe ay sumisigaw sa takot, ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin kay Manuel Bennett. Haha, magaling, Ginoong Bennett. Ginoong Bennett, ang ganda ng pagkakagawa. Masayang naghiyawan sina Rene Lance, Kyle Goodwin, at ang mga pinuno ng iba pang pangunahing organisasyon. Kagabi, nasaksihan na nila ang lakas ni Manuel Bennett, na talagang kamangha-mangha. At ngayon, mas lalo silang nagulat nang makitang pinatay ni Manuel Bennett si Adams gamit lamang ang isang suntok. Kuya Adams. Galit na umungal sina Abilon, Derek, Barnett, Archie, at Aubrey. Kakasimula pa lang ng labanan, at si Adams ay tinamaan hanggang sa mamatay sa isang suntok lang. Pareho silang nagulat at nagalit. Kailangan nating patayin ang batang ito. Patayin mo siya, patayin mo siya. Baliw na baliw si Abilon at ang iba pa, sabay-sabay na inatake si Manuel Bennett. Gayunpaman, bago pa man makagawa ng hakbang si Manuel Bennett. Sumugod ang masamang karnedor, sina Olan Sean, Lily Tisdale, Barden Bard, Frojna Bates, at Rene Lance. Sa isang iglap, nalapitan na ng masamang karnedor at ng iba pa ang distansya sa pagitan nila at ng grupo ni Abilon. Diretsyong inihagis ni Abilon ang isang maikling palakol sa kanyang kamay at hinampas ang masamang butcher. Naghahanap ng kamatayan. Umungol ang masamang karnedor, ang kanyang katawan ay naglalabas ng platinum na liwanag, at sumuntok upang lumaban. Sa isang kisap mata, putok. Isang malakas na dagandong ang sumabog. Bagamat malakas ang lakas ni Abilon, wala siyang laban sa masamang karnedor. Kaya, sa ilalim ng suntok na ito, napilitan si Abilon na umatras ng tuloy-tuloy, nakakaramdam ng parehong sakit at pamamanhid sa kanyang braso. Pagkatapos sumuntok, hindi tumigil sandali ang masamang karnedor, patuloy na sumugod at muling sumuntok. Huwag mo nang isipin yan. Umungol si Abilon, mahigpit na hinawakan ang maikling palakol at brutal na hinampas ang karnedor. Lumayas ka. Sumigaw ang masamang karnedor, gamit ang lakas sa kanang braso niya, at isang marahas na kapangyarihan ang bumulwak. Ah! Umungol si Abilon, at siya at ang palakol ay parehong natamba. Habang pauwi, ang kanyang maikling palakol ay nabasag ng direkta, at naging isang tumpok ng mga scrap iron. Ang huling suntok, kinukunan mo ang buhay mo. Malamig na sigaw ng masamang karne, habang patuloy na sumusulong. Matapos maabyutan si Abilon. Itinaas ng masamang karnedor ang kanyang kanang braso at sumuntok muli. Halos mawala ng malay si Abilon, itinaas niya ang kanyang mga braso sa pagtatangkang harangan ang suntok ng masamang karnedor. Bam! Tunog! Gamit ang lakas na parang sa isang mabigat na martilyo, ang suntok ng masamang karnedor ay tumama ng malakas sa mga braso ni Abilon, na lumikha ng isang umuungal na tunog. Gayunpaman, hindi nakahawak si Abilon, at direktang nabali ang kanyang mga braso dahil sa suntok na ito. Matapos baliin ang mga braso ni Abilon, patuloy pa rin ang suntok ng masamang karnedor, malakas na tumama sa dibdib ni Abilon. Og-a! Isang mapanglo na sigaw ang pinakawalan ni Abilon, habang ang kanyang katawan ay lumilipad paatras. Habang nasa ere, walang tigil ang pagtalsak ng dugo mula sa kanyang bibig. Nang tumalon siya sa dagat, patay na siya. Kasabay ng pagpatay ng masamang karnedor kay Abilon.
Nakipaglaban din si Olena Shawn kay Derek. Diyos na pumapatay na may malajade na mukha, maaaring natatakot sa iyo ang iba, pero ako hindi. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Derek at iniwas ang isang maikling palakol sa kanyang kamay, sinaksak si Olena Shawn. Itinaas ang kanang kamay ni Olena Shawn, iwinagayway ang Emmy stab sa kanyang kamay para gumanti. Humalabog. Malakas na nagbanggaan ang maikling palakol at si Emmy stab, at ang malutong na tunog ng banggaan ay umalangaw sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sumiklab ang tunay na chi, at lumipad ang mga kislap sa lahat ng direksyon. Kahit mabangis ang palakol ni Derek, hinaranggan pa rin ito ni Olena Shawn. Matapos harangan ng palakol, gumalaw ang kaliwang kamay ni Olena Shawn, at ang Emmy stab sa kanyang kamay ay umindayog na parang kidlat, tumagos sa lalamunan ni Derek. Ang bilis! Ang bilis! Gulat na gulat si Derek, at gusto niyang hamarang pero huli na ang lahat, kaya ang magagawa na lang niya ay umatras. Oy! Sus Mariosep! Isang agos ng dugo ang tumalsik palabas. Bagamat naiwasan ni Derek na masugatan sa lalamunan, isang madugong hiwa ang natamo sa kanyang dibdib. Lila at berdeng silaw na may kidlat. Isang matinding sigaw ang pinakawalan ni Olena Shawn, ang kanyang katawan ay gumalaw na parang kidlat, at sumugod siya papunta kay Derek. Papunta na kay Derek. Walang tigil na ikinakaway ni Olena ang Emmy stab sa kanyang kamay, tinutukan ang nakamamatay na bahagi ng katawan ni Derek. Umatras si Derek habang iniwawagayway ang kanyang maikling palakol para harangan. Klang klang klang. Isang sunod-sunod na malalakas na tunog ng banggaan ang umalangaw. Ang tunay na chi at apoy ay nagkalat sa lahat ng dako, nakasisilaw at nakabubulag. Kaya ni Derek ipagtanggol ang larangan. Pero, lalong bumili si Olena, hindi na nakahabol si Derek. Oy! 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 Ang kanyang katawan ay hiniwa sa ilang bahagi, at ang dugo ay walang tigil na lumabas. Pagkatapos ng 12-dosenang mga suntok, ang huling saksak ni Olena kay Emmy ay direktang hiniwa ang lalamunan ni Derek. Og. Tinakpan ni Derek ang kanyang leeg gamit ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi nagtagal. Bumagsak siya ng malakas sa lupa, tuluyang patay. Noong mismong pinatay ni Olena si Derek, isang dagandong ang narinig mula sa malayo. Umalis ka rito. Ang tanging nakikita lang ay si Barden Bard na mahigpit na nakahawak sa dragon pattern Zen stick at, kasabay ng isang putok, direktang binasag si Barnet palayo. Arg! Napasigaw si Barnet, nabasag at natamba palabas, at nabasag ang kanyang palakol. Hindi tumigil si Barden, nag-iba ang anyo bilang isang kidlat, at mabilis na naabutan si Barnet. Pagkatapos kung makausap si Barnet, mahigpit niyang hinawakan ang dragon pattern Zen stick gamit ang dalawang kamay, itinaas ito, at saka ibinagsak sa dibdib ni Barnet. Mamatay ka! Bomb! Tunog! Tinamaan ng malakas si Barnet habang nasa ere at bumagsak ng malakas sa kubyerta. Agad na nabasag ang bakal na deck. Nakabaon ang katawan ni Barnet sa hukay ng kubyerta, ang mga buto sa dibdib niya ay tuluyang nabasag, ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig, at maya-maya lang ay nalagutan na ng hininga. Noong pinatay ni Barden si Barnet. Oy! 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 Hindi kalayuan, sunod-sunod na matatalim na tunog ng hangin ang narinig. Mahigpit na hinawakan ni Lily Tisdale ang kanyang tan na kutsilyo, at mahigit 10 sunod-sunod na hampas ang inihagis kay Archie. Gusto sanang ipagtanggol ni Archie, pero hindi niya magawa. Pagkatapos ng ilang blok, natanggal sa kamay niya ang palakol niya at nahulog sa karagatan. Nang walang palakol para harangan. Bawat suntok ni Lily ay tumatama sa kanya. Hanggang sa ang huling atake ay nailabas. Sumirit. Isang haligi ng dugo ang tumalsik palabas. Naghiwalay ang ulo at katawan ni Archie, bumagsak ng mabigat sa kubyerta, patay na patay. Matapos patayin ni Lily si Archie. Sa ilalim ng pagkubkob ni Prajna Bates at Renee Lance, lalong bumigat ang mga sugat ni Aubrey, at patuloy na bumubulwak ang kanyang dugo. Patayin.
Mahinang sigaw ni Rene Lance, sabay lundag sa ere, iniwasiwas ang kanyang pilak na punyal at itinutok sa ulo ni Aubrey. Gusto mo akong patayin, managinip ka. Umungol si Aubrey at iwinaksi ang kanyang malaking palakol patungo sa langit. Humalabog. Bumangga ng malakas ang punyal at malaking palakol, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Sakto lang nang harangan ni Aubrey ang pamatay na galaw ni Rene Lance. Hawak ni Prajna ang kanyang kuna, ang kanyang figure ay sumugod at sumugod. Nang makitang papalapit si Prajna, kinuyam ni Aubrey ang kaliwang kamao at itinutok ito patungo sa papalapit na si Prajna. Ngunit, pagkaawit pa lang niya ng kanyang kamao, biglang naglaho ang figure ni Prajna. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aubrey. Ang susunod na segundo. Arg! Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan niya. Matapang na sinaksak ng punyal ni Prajna ang kanyang puso mula sa likuran. Nang tuluyang lumapag si Rene Lance, nanlaki ang mga mata ni Aubrey sa pagkailang, at bumagsak siya ng malakas sa lupa. Sa ngayon, namatay na ang lahat ng 6 na matatanda. Kabanata 573, Kabanata 573, papalapit na ang bagyo. Patay na ang 6 na matatanda, lahat sila. Anong gagawin natin? Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi na kami lalaban. Susuko na kami. Nang makitang patay na ang 6 na elder, nawalan ng malay ang mga miyembro ng Battle Axe. Ang ilan ay lumaban pa rin, habang ang iba ay sunod-sunod na umatras, hindi na nang ahas na lumaban pa. Malamig na sinabi ni Olenashon, binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Hindi mo iyon pinahalagahan. Ngayon gusto mo nang sumuko. Huli na ang lahat. Patayin silang lahat ng walang awa. Matagal na siyang nasa madilim na mundo at sanay na sa kadiliman at pagpatay, alam na alam ang kalupitan nito. Sa madilim na mundo, maaari kang maging mabait, ngunit hindi mo maaaring higaitan ang iyong mga prinsipyo at limitasyon. Kapag nalampasan mo ang iyong mga prinsipyo at layunin, ang naghihintay sa iyo ay pagkawasak. Patayin. Umungol sina Manuel Bennett, ang masamang butcher, at ang iba pa, at inilunsad ang kanilang mga pag-atake. Kung wala ang 6 na elder, nawala na ang kagustuhang lumaban ng mga miyembro ng Battle Axe. Sa makatuwid, umabot ito ng wala pang 1 oras. Mahigit sa 10,000 miyembro ng Battle Axe ang tuluyang namatay. Sa sandaling ito, mahigit 20 barkong pandigma ang papalapit mula sa malayo. Ang mga barkong pandigma ay puno ng mga tao, na umaabot sa mahigit 20,000. Ang mga taong ito ay mga kakampi ng Battle Axe. Di nagtagal, ang mahigit 20 barkong pandigma na ito ay lumapit. Nang makita nilang namatay ang lahat ng miyembro ng Battle Axe, nanginig sila sa takot. Malamig silang tiningnan ni Olenashon at walang pakialam na sinabi, "Pasensya na, huli na kayo ng 1 hakbang." Sumigaw ang masamang karnedor, wala na ang mga miyembro ng Battle Axe. Gusto mo pa rin bang maging kaaway namin? Umiling ang mahigit 20,000 kataong ito. Nagmadali silang pumunta rito para iligtas ang mga miyembro ng Battle Axe. Pero ngayon, nalipol na ang Battle Axe, kaya ano pa ang natitira para iligtas? Sumulyap si Olenashon sa mahigit 20,000 katao at sumigaw, "Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hanggat handa kayong magpasakop sa amin, ililigtas namin ang inyong buhay, at tayo ay magiging mga kakampi sa hinaharap. Siyempre, kung ayaw mo, ang kapalaran mo ay magiging katulad ng sa Battle Axe. Pumili ka na." Nang marinig ang mga salita ni Olenashon, ang mahigit 20,000 taong ito ay nagtitinginan ng may pag-aalangan. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett. Sa isang itinulak niya ng kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay biglang umangat na parang isang makapangyarihang dragon, tumalon patungo sa isang barkong pandigma na puno ng bangkay sa malapit. Naguluhan ang lahat ng mga saksi. Hindi nila alam ang mga intensyon ni Manuel Bennett. Sa ilalim ng paningin ng lahat, patuloy na ginamit ni Manuel Bennett ang kanyang true chi at pisikal na kapangyarihan at sumipa pababa patungo sa barkong pandigma sa ibaba niya. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Nakakakilabot ang sipa na ito, parang isang gininto ang higanteng palakol, na malakas na bumagsak.
Sa isang iglap. Bam! Tunog. Mabigat na lumapag ang paa ni Manuel Bennett sa barkong pandigma sa ibaba, na nagdulot ng nakabibinging tunog. Kaagad pagkatapos. Pumutok, pumutok, pumutok. Sa gitna ng tunog ng pagkabasag. Ang mahigit 100 metrong haba ng barkong pandigma ay nahati sa dalawang bahagi dahil sa sipa ni Manuel Bennett. Nahati sa 2 piraso ang barkong pandigma at lumubog sa karagatan. Dahan-daang lumapag si Manuel Bennett, nakatayo sa ibabaw ng kalahati ng barkong pandigma, walang pakialam na nakatitig sa mahigit 20,000 katao. Sumikat ang liwanag ng buwan, naglagay ng malapilak na talim kay Manuel Bennett, parang isang banal na nilalang na bumababa sa lupa, nakahihigit sa lahat at walang kapantay ang pangangibabaw. Nakita ang eksenang ito sa harap nila. Natigilan ang lahat ng taong naruroon, nakatingin kay Manuel Bennett na parang nakatingin sa isang Diyos. Lalo na ang mahigit 20,000 kataong nagtakbuhan, nanginginig ang mga katawan, mabilis ang paghinga, at pawis na pawis. Diyos ko, sino ba itong batang ito? Ang bangis. Hinati niya ang isang barkong pandigma sa isang sipa lang. Hindi ba? Kahit ang mamamatay tao na may mukha na jade at ang masamang magkakatay ay maaaring hindi magawa iyon. Hindi ito kayang gawin ng isang tao, ang batang ito ay isang Diyos. Ang mahigit 20,000 katao ay gulat, nag-uusap at nakatingin kay Manuel Bennett ng may takot na mga mata. Tahimik na nakatayo si Manuel Bennett sa ibabaw ng kalahating barkong pandigma, nakatingin sa mahigit 20,000 tao, at malamig na nagtanong, hindi ba kayong lahat susuko? Paano sa tingin ninyo ang mga katawan ninyo kumpara sa barkong pandigma na ito? Nang marinig ito, ang mahigit 20,000 katao ay natakot hanggang sa puntong nanginig ang kanilang mga kaluluwa. Ginoo, nagbibiro ka lang, ang katawan natin ay hindi maihahambing sa isang barkong pandigma. Sumuko ka, handa kaming sumuko. Lumuhad ang ilang lider ng organisasyon, ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na magalang. Talagang tinakot sila ni Manuel Bennett. Kahit ayaw nilang sumuko, hindi sila nang ahas na hindi sumuko. Kung sakaling magkaroon ng totoong digmaan, natatakot sila na ang kanilang buong hukbo ay malipol. Hindi napigilan ni Barden Bard ang bumantong hininga, napakaganda ng ipinakita ni Brother Bennett, natatakot akong hindi ko na ito maabyutan. Tumawa ng malakas ang masamang karnedor, hindi naman masama ang paraang ito, para maiwasan ang madugong labanan. Bumulong si Rene Lance kay Olen Sean, Sister Stanley Wheeler, may kasintahan ba si Mr. Bennett? Ha! Bahagyang naniningkit ang magagandang mata ni Olen Sean, anong ibig mong sabihin? Bahagyang namula ang mukha ni Rene Lance, kung walang kasintahan si Mr. Bennett, ako. Ikaw. Hindi napigilan ni Olen Sean ang matawa, Chen, dapat sumuko ka na lang. Maraming babae ang may gusto sa batang ito, natatakot akong hindi ikaw ang tipo niya. Isa pa, hindi ikaw ang tipo niya. Hindi kumbinsido si Rene Lance, anong klaseng tao ang gusto ni Mr. Bennett? Casual na sabi ni Olen Sean, isang katulad ko. Mukhang nagulat si Rene Lance, hindi ba't magkapatid kayo? Nawala ng imek si Olen Sean, senior sister at junior brother lang kami sa ilalim ng iisang amo, walang anumang kaugnayan sa dugo. Sige. Nag-aatubiling tumanggo si Rene Lance. Hindi ka dapat mangarap ng gising, maghanap ka na lang ng lalaking babagay sa iyo. Ngumisi si Olen Sean at hinaplos ang ulo ni Rene Lance, pagkatapos ay sumulyap sa mga taong naruroon at sinabi ng may mabigat na boses, dahil napatay na ang palakol, lumipat na tayo sa susunod na target. Lumabas ka. Malakas ding ikinumpas ng masamang karnedor ang kanyang malaking kamay. Di nagtagal, si Manuel Bennett at ang kanyang pangkat, na nangunguna sa mahigit 100 barkong pandigma, ay umalis sa Netherworld Island at nagtungo sa kanilang susunod na target. Sa mga susunod na 3 araw, nagtakbuhan sina Manuel Bennett at ang kanyang koponan, at sunod-sunod na natalo ang mga organisasyon. Pagsapit ng 3 araw, ang lahat ng 12 pangunahing organisasyon, na pinamumunuan ng Palakol Panglaban, ay nalipol na. Sandaling nagulo ang buong madilim na mundo, na nagdulot ng isang malakas na lindol.
Narinig mo na ba? Ang 12 pangunahing organisasyon, na pinamumunuan ng Palakol Panglaban, ay nalipol na lahat ng alyansang pinamumunuan ni Violet. Siyempre naman. Nabalitaan ko na ang 12 pangunahing organisasyon ang unang nag-udyok kay Violet, na tinangka silang sakupin, na siyang humantong sa kanilang pagbagsak. Nabalitaan ko na isang binata mula sa East Nation na nagngangalang Manuel Bennett ang nagpakita ng kahangahangang lakas sa labanang ito, na pumatay sa maraming pinuno ng organisasyon. Manuel Bennett. Parang pamilyar ang pangalang iyan. Ito ba ang batang na-promote mula sa isang mapanganib na tao sa C-class patungo sa isang mapanganib na tao sa S-class sa pinakamaikling panahon? Oo, mukhang ang batang iyon. Hindi pa siya nakakapunta sa madilim na mundo dati, papasok na ba siya rito ngayon? Mukhang ang madilim na mundo ay malapit ng mapuno ng kaguluhan at alitan. Ang mga tao mula sa iba't ibang organisasyon ay nagbigay pansin sa bagay na ito, iniimbestigahan at pinag-uusapan ito. Ang pangalang Manuel Bennett ay muling nakilala ng maraming organisasyon. Sa madaling salita, ang buong madilim na mundo ay naging nakakatakot at ang kaguluhan ay nagsisimula ng maganap. Kabanata 574, Kabanata 574, para maisuot ang korona, kailangang dalhin ang bigat nito. Kasabay nito, Karagatang Atlantiko, madilim na isla. Isa sa 4 na nangungunang organisasyon ng mga assassin sa Dark World, ang punong himpilan ng Dark Temple ay matatagpuan dito. Sa sandaling ito, sa loob ng bulwagan ng palasyo sa gitna ng maliit na isla. Ang Diyos na madilim at baliw, ang Timon ng Templong Madilim, ay nakaupo sa trono, nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga nasasakupan. At ang nilalaman ng ulat ay tungkol sa pagkawasak ng 12 pangunahing organisasyon na pinamumunuan ng Battle Axe ni Violet at iba pang pangunahing organisasyon. Matapos ng kanyang mga nasasakupan ng ulat, ang mad na Diyos ay nag-isip ng malalim. Nang makita ang madilim na baliw na Diyos na malalim ang iniisip, lahat ng naruroon ay hindi ng ahas na umimik, tahimik na naghihintay. Ilang minuto ang lumipas. Same time na nagsalita ang madilim na baliw na Diyos, pagkatapos ng labanang ito, natatakot ako na ang kabuoang lakas ni Violet at ng Slaughter God Temple ay maaabutan ng ating madilim na templo. Hindi ito magandang balita para sa amin. Guro ng bulwagan, ano ang plano mong gawin? Tanong ng isa sa mga tauhan niya. Kumurap ang madilim na Diyos at sinabing, mukhang magugulo talaga ang madilim na mundo, na magandang balita rin para sa atin. Dati, ang madilim na mundo ay parang walang tigil na tubig, walang kawili-wili at mahirap para sa atin na makahanap ng lugar ng labanan. Pero ngayong magulo ang madilim na mundo, makakagawa na tayo ng malaking hakbang. Mula ngayon, sisimulan na nating palawakin ang ating teritoryo at palakasin ang ating kapangyarihan. Wala nang dahilan para umiral ang maliliit at katamtamang laki ng mga organisasyong iyon, at dapat natin silang pagsamahin sa lalong madaling panahon. Kapag lumakas na ng husto ang ating kapangyarihan, lalamunan natin si Violet at ang Slaughter God Temple ng sabay-sabay. Pagkatapos ay maghihintay tayo ng tamang pagkakataon, at sa sandaling dumating ang oras, makikipagkumpetensya tayo sa mga nangungunang organisasyon. Sa puntong iyon, mararating na ng ating Dark Temple ang mga nangungunang organisasyon sa isang galaw lang. Hindi nakakapagtaka na ikaw ang Hallmaster, napakalayo ng pananaw mo kaya kayang mag-isip ng ganito kalayo. Hahaha, nakaka-excite talaga. Ang maliliit at katamtamang laki ng mga organisasyong iyon ay kalaunan ay magiging mga tantungan natin, na tutulong sa atin na makapasok sa mga nangungunang organisasyon. Lahat ng tao sa bulwagan ay tuwang-tuwa, ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik. Itinaas ng madilim na baliw na Diyos ang kanyang kamay at sinabing, huwag kayong masyadong matuwa bago natin makamit ang layuning ito. Sa anumang kaso, tahimik kaming lalawak sa panahong ito at susubukan naming manatiling tahimik hanggat maaari. Oo. Sabay-sabay na tugon ng lahat. Sa kabilang panig, Karagatang Pasipiko. Isla ng banal na emperador. Punong himpilan ng banal na hukuman. Sa conference room sa pinakamataas na palapag ng palasyo sa gitna ng isla. 9 na tao ang nakaupo sa paligid ng malaking bilog na mesa,
ang 9 na banal na hari ng banal na korte. Kabilang sa kanila ang Dark Baron, ang Purgatory Death God, at ang Death Witch. Isang maginoong puting lalaki na nakaupo sa may yulunan ng mesa ang sumulyap sa 8 tao at walang pakialam na sinabi, "Ngayon lang, nakatanggap ako ng mensahe. Tungkol kay Violet at sa Slaughter God Temple na nangunguna sa iba pang pangunahing organisasyon upang patalsikan ang 12 organisasyon na pinamumunuan ni Battle Axe. Dapat alam nyo na lahat ang tungkol dito, di ba?" Siyempre naman. Tumango ang Dark Baron at sinasabing ang 12 organisasyon na pinamumunuan ni Battle Axe ang unang nag-udyok sa kanila. Noon lamang nakipagsanib puwersa si Violet sa iba pang malalaking organisasyon upang lipulin ang 12 organisasyong iyon. Sumimangot ang Purgatory Death God at sinabing, mukhang simula nang wala na ang Old Divine Emperor, magkakaroon na talaga ng ganap na kaguluhan sa Dark World. Wala nang epekto ang mga regulasyon sa madilim na kapayapaan sa mundo, ngayon. Sinabi ng bruha ng kamatayan, hindi maiiwasan ang kaguluhan sa madilim na mundo. Tutal, kahit ang mga nangungunang organisasyon na kapantay ng ating banal na korte ng hari ay nagbulag-bulagan sa ilang mga hindi pagkakaunawaan. Kung walang anumang hadlang, ang madilim na mundo ay natural na magiging magulo. Sinabi ng puting lalaki sa harapan, dahil ang malaking kaguluhan ng madilim na mundo ay hindi na maiiwasan, ang kailangan nating gawin, mga banal na hukuman, ay isagawa ang ating banal na hukuman kapag dumating ang kaguluhan. Alam mo, matagal na tayong pinagnanasaan ng mga nangungunang organisasyong iyon. Isang lalaking may kayumangging kulot na buhok at magaspang na mukha ang malakas na nagsabi, kung ang mga organisasyong iyon ay manggahas na guluhin tayo, murahin mo na lang sila. Kahit wala ang matandang banal na emperador, kaya pa rin nating tiisin ang banal na hukuman. Kung gusto nilang lumaban, lipulin natin sila ng tuluyan. Malakas na tugon ng isang puting higanteng lalaki. Tumango ang puting lalaki sa harapan at nagpatuloy, sinasabing si Manuel Bennett, ang batang iyon, ay nasangkot din sa kaguluhan sa pagkakataong ito, at tinulungan niya si Violet na patayin ang maraming pinuno. Sa kasalukuyan, ang kanyang katanyagan ay lumalaki sa madilim na mundo, at maraming organisasyon ang nagbibigay pansin sa kanya. Sabi ni Death Witch, "Kuya, nasabi na natin dati na ang batang ito ay hindi kasing simple ng inaakala natin. Ang lakas niya talaga. Kahit na ang lakas niya ay hindi pa rin maihahambing sa Old Divine Emperor, ang pagtalo sa akin, kay Miller, at kay Fred ay madali pa rin." Tumango ang puting lalaking nangunguna, habang nanlilisik ang mga mata, labis akong nagulat dito. Hindi ko inaasahan na kayong tatlo na nagtutulungan ay hindi magiging kapantay ng batang ito. Tumango rin ang ilan pang mga banal na hari. Tila, medyo nagulat din sila matapos marinig ang ulat mula sa tatlong Dark Baron. Sabi ni Dark Baron, "Kuya, sa tingin ko, si Manuel Bennett, ang batang yan, ay may malaking potensyal pa rin. Kung bibigyan mo pa siya ng mas maraming oras, tiyak na mabilis siyang lalaki. Kaya sa tingin ko ay maaari nating isaalang-alang ang pagpapahintulot sa kanya na kunin ang posisyon ng banal na emperador at pamunuan ang ating banal na korte." Gusto ko talaga ang batang yan. Ako rin. Tumango rin ang Purgatory Death God at ang Death Witch. Tumawa ang puting higanteng lalaki at sinabing, "Fred, Miller, Julie, minsan lang kayo nakaaway ng batang iyan, bakit ang sumusuporta na ninyo sa kanya?" Nagkibit-balikat si Death Witch at sinabing, "Pang-apat na kapatid, hindi lang malakas ang batang ito, napakaganda rin ng ugali niya. Mayroon siyang kakaibang alindog. Kung nakipag-ugnayan ka sa kanya, tiyak na pahahalagahan mo rin siya." Talaga. Ngumiti ang puting higanteng lalaki at sinabing, "Kung gayon, talagang inaabangan ko na ang pagkikita ng batang iyon." Humagalpak ng malakas ang lalaking may magaspang na mukha, at pabulong na sinabi, "Wala akong pakialam sa ugali niya. Ang gusto kong makita ay ang lubos niyang lakas. Kung hindi sapat ang lakas niya at hindi niya ako matatalo, hindi ko siya tatanggapin. Kung gusto ng batang iyon na maupo sa pwesto ng Divine Emperor, hayaan mo muna siyang talunin ako. Kung gusto mong isuot ang korona, kailangan mong pasanin ang bigat nito.
Kailangang lubos tayong mahikayat ng batang ito. Seryosong sabi rin ng puting higanteng lalaki. Sang-ayon. Sunod-sunod na tumango ang ilan pang mga God Emperor. Sinabi ng puting lalaking nangunguna, hindi ba pupunta si Second Brother sa East Nation? Kung gayon, hayaan mong subukan muli ni Second Brother ang batang iyon. Tingnan natin kung makukuha ng batang iyon ang pagsang-ayon ng pangalawang kapatid. Hahaha. Tumawa ng malakas ang lalaking may magaspang na mukha at mapang-asar na sinabi, alam nating lahat na ang lakas ni Second Brother ay hindi mas mababa kaysa kay Big Brother. Walang paraan na mananalo ang batang iyon laban kay Second Brother. Kung hindi isusuko ng batang iyon ang God Emperor Order, natatakot akong baka aksidente siyang mapatay ng Second Brother. Nang marinig ito, bumantong hininga si Dark Baron, ang Purgatory Death God, at ang Death Witch. Balak nilang magsalita para kay Manuel Bennett. Pero ngayon parang hindi na epektibo. Gayunpaman, ito ay isang bagay na matagal na nilang inaasahan. Tutal, bawat banal na hari na naruroon ay isang pinuno sa kanyang sariling karapatan. Napakahirap silang kumbensihin ng lubusan. Bukod dito, ngayong ang pangalawang ranggong Divine King ay napunta na sa East Nation, kahit na malakas si Manuel Bennett, walang dod ang matatalo pa rin siya. Tumango ang puting lalaki sa harap at sinabing, kung gayon, hintayin natin ang feedback ng pangalawang kapatid. Sige, itinigil na ang pulong. Kabanata 575, Kabanata 575, ang kagandahan ng lasing na alak. Ang ikatlong gabi. Ibang isla sa baybayin. Maliwanag ang ilaw sa palasyo sa gitna ng isla. Isang mahabang mesa ang inihanda sa loob ng restoran. Punong-puno ang mesa ng iba't ibang klase ng alak at mga putahe. Ipinagdiriwang ni Manuel Bennett, Olen Sean, Evil Butcher, at iba pa ang tagumpay ng dakilang labanang ito. Bukod kay Manuel Bennett at sa kanyang grupo, naruroon din ang mga pinuno ng mga organisasyong kaalyado ni na Violet at Slaughter God Temple. Nagpakalantog ng baso ang lahat at naging napakasaya ng kapaligiran. Sa oras na ito, si Olen Sean, hawak ang isang baso ng pulang alak, ay tumayo at malakas na nagsabi, salamat sa inyong lahat sa malaking tulong ninyo sa pagkakataong ito. Kung wala ang tulong ninyo, hindi sana magsasalita ang organisasyon naming Violet tungkol sa pag-aalis ng 12 pangunahing organisasyon, maging ang pangangalaga sa sarili ay magiging mahirap. Kaya, itong baso ng alak, nag-toast ako para sa inyong lahat. Pagkatapos sabihin iyon, ininom ni Olen Sean ang pulang alak sa kanyang baso sa isang lagok. Pagkatapos maubos ang isang baso ng alak, nagsalin muli si Olen Sean ng isa pa at itinaas ito muli, naniniwala akong naramdaman din ng lahat na ang mga pangunahing organisasyon ng madilim na mundo ay nagsisimula ng kumilos. Sa hinaharap, magkakaroon ng malaking kaguluhan sa madilim na mundo, at isang sitwasyon kung saan ang mga bayani ay maglalaban-laban para sa kataas-taasang kapangyarihan. Kung nais ng ating mga pangunahing organisasyon na mabuhay at hindi maalis ng ibang mga organisasyon, dapat tayong magkaisa. Kaya, sa pangalawang baso ng alak na ito, muli akong nag-toast sa inyong lahat. Umaasa ako na sa hinaharap, malalampasan natin ang unos at maranasan ang parehong mga paghihirap. Pagkatapos sabihin iyon, ininom ni Olen Sean ang ikatlong baso ng alak sa isang lagok lamang. Magaling, malawak ang puso ni Leader Sean. Pinuno Sean, hindi mo na kailangang sabihin pa, susundan ka namin magpakailanman. Kung may maglalakas loob na magtaksil, ako ang unang hindi sasang-ayon. Ang mga pinuno ng mga pangunahing organisasyong naruroon ay nagpahayag ng kanilang mga paninindigan. Nagsalin si Olen Sean ng ikatlong baso ng alak at malakas na sinabi, para sa ikatlong baso, sabay-sabay nating itaas ang ating mga baso, para sa bukas, para sa hinaharap. Para sa bukas, para sa hinaharap. Tumayo ang lahat, itinaas ang kanilang mga baso, at pagkatapos ay ininom ang alak sa kanilang mga baso ng sabay-sabay. Pagkatapos, nag-inuman at nagkwentuhan ang lahat, at naging napakasaya ng kapaligiran. Lalo na sina Manuel Bennett, Olen Sean, at Evil Butcher, na nakatanggap ng pinakamaraming papuri.
Kaya ito ni Manuel Bennett at Evil Butcher, ngunit unti-unting hindi na kaya ni Olenacion at Nalasing. Siyempre, napansin din ni Manuel Bennett na tila gustong malasing ni third senior sister. Kung hindi, maaaring napilitan siyang alisin ang alak sa kanyang katawan. Ang kainan na ito ay tumagal hanggang hating gabi bago ito natapos. Nagsipaghiwalay na ang lahat at pumunta na sa kani-kanilang mga kwarto para magpahinga. Si Olenacion, hawak ang ulo gamit ang isang kamay at ang baso ng alak gamit ang isa pa, namumula ang mukha at nauuto, bakit umalis ang lahat? Uminom ka, ituloy mo lang ang pag-inom. Sister Stanley Wheeler, ayos lang ba kayo? Nagtanong si Prajna Bates. Nag-aalala rin sina Evil Butcher, Lily Teasdale, Barden Bard, at Renee Lance. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, lasing lang si third senior sister, ayos lang yan. Magpahinga na kayong lahat. Ibabalik ko na ang third senior sister sa kwarto niya. Sabi ni Renee Lance, sige, Mr. Bennett, tawagan mo kami kung may kailangan ka. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay na rin si Evil Butcher at ang iba pa. Nang makaalis na ang lahat, kinuha ni Manuel Bennett ang baso mula sa kamay ng babae at walang magawang sinabi, third senior sister, alam kong gusto mong malasing, pero kailangan mo bang malasing ng ganito? Heck! Dumulas at nauutal na sabi ni Olenacion, ikaw na batang to, lumaki na ang mga pakpak mo ngayon, at nang ahas ka pang kontrolin ang senior sister mo. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, may narinig na tunog ng bang, at malakas na bumagsak ang ulo ni Olenacion sa mesa. Wow! Napaiyak si Olenacion. Sa kalagitnaan ng paglalakad, sumigaw ulit ang babae, uminom ka, inom ka pa. Hindi maiwasan ni Manuel Bennett na makita itong nakakatawa at malungkot. Bakit parang bata ang lasing na third senior sister? Pangatlong senior sister, Tara na, oras na para bumalik sa kwarto at magpahinga. Ngumiti si Manuel Bennett at umiling, pagkatapos ay binuhat ang babae, lumabas ng restaurant, at pumunta sa kwarto ni Olenacion. Pagpasok sa silid, dahan-daang inihiga ni Mr. Bennett ang babae sa kama. Tinakpan niya ito ng kumot at naghanda ng umalis. Pero nang tatalikod na sana siya, hinawakan ng babae ang kamay niya at hinayla siya. Sus Mariosep. Bulalas ni Mr. Bennett, nawalan ng balanse at bumagsak sa ibabaw ng babae. Nang maramdaman ang kamanghamanghang elastisidad ng babae at malanghap ang nakalalasing nitong timpla ng alak at amoy ng katawan, biglang nablangko ang isip ni Mr. Bennett. Huwag kang umalis. Samahan mo ako. Habang nanlalabo ang mga mata, mahigpit na niyakap ni Olenacion ang leeg ni Mr. Bennett at malumanay na nagsalita. Mabilis na natauhan si Mr. Bennett, pinigilan ang kanyang galit at bumantong hininga, sige, sige, sasamahan kita. Pagkatapos noon, hinubad ni Mr. Bennett ang kanyang Amerikana at humiga sa tabi ng babae. Pagkahiga niya, kumapit agad ang babae kay Mr. Bennett na parang pugita. Mahigpit siyang niyakap at ibinaon ang ulo sa dibdib nito. Ang pagkakaroon ng isang magandang babae sa kanyang mga bisig ngunit walang magawa ay isang tunay na pahirap kapwa para sa katawan at kaluluwa. Gustong umiyak ni G. Bennett ngunit wala siyang maiiyak, habang nananagoy sa kanyang puso, mga langit, bakit mo ako kailangang pahirapan ng ganito? Sa panahong ito, bulong ng babae habang nakapikit, bata, natatakot talaga ako. Natatakot akong hindi makikita pang muli. Pagkarinig sa kanyang mga salita, kumalma ang puso ni G. Bennett, at nawala ang masasamang iniisip sa kanyang puso. Natural lang na alam niya ang ibig sabihin ng babae. Kung hindi siya dumating 3 araw na ang nakalipas, tiyak na nakaranas na ng makamandag na atake si third senior sister. Sa tuwing naiisip niya ito, pakiramdam niya ay tinutusok ng mga karayom ang puso niya. Patuloy na bumulong ang babae, bata, salamat sa pagsama mo sa akin noong pinakakailangan ko ng tulong, salamat sa pagliligtas mo sa akin, salamat. Marahang niyakap ni Mr. Bennett ang babae, hinaplos ang buhok nito at marahang sinabi, third senior sister, kasalanan ko kung bakit ako nahuli sa pagkakataong ito, dahilan para masaktan ka. Pangako, wala nang susunod. Ma'am.
Mahinahong tugon ng babae, at hindi na nagsalita pa. Nang marinig na ang paghinga ng babae ay saka lamang napagtanto ni Mr. Bennet na nakatulog na pala ito. Gamit ang malumanay na ekspresyon, tiningnan ni Mr. Bennet ang mukha ng babae at bamulong, "Third senior sister, hayaan mong protektahan kita mula ngayon." Pagkatapos ng ilang oras ng mental at pisikal na paghihirap, si Mr. Bennet ay nakatulog ng mahimbing. Hindi malinaw kung gaano katagal sila natulog. Biglang nakaramdam si Mr. Bennet ng kiliti sa kanyang mukha. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Olen Sean na nakahiga sa ibabaw niya, nilalaro ang buhok nito, at nakangiti sa kanya. Tila kakaligo lang ng babae at nagpalit ng malasutlang damit pantulog, at ang katawan niya ay naglalabas ng mahinang bango. "Oh, bata, gising ka na ba?" Kumurap si Olen Sean ng kanyang magagandang mata at nanunukso, "Napakatapang mo naman, bata, dahil nang ahas kang lumapit sa kama ng iyong senior sister." Walang magawang sumagot si Mr. Bennet, "Third senior sister, lasing ka kagabi. Ibinalik kita sa kwarto mo, at ikaw ang nagpumilit na tumira ako sa iyo." "Ganoon ba?" Bahagyang namula ang mga pisngi ni Olen Sean habang nahihiyang nagtanong, "May ginawa ka ba sa akin?" Umikot ang mga mata ni Mr. Bennet at sinabing, "Hindi mo alam kung may ginawa ba ako sa iyo." Napanganga si Olen Sean at sinabing, "Bata, paano mo nalabanan ang tukso?" Sumagot si Mr. Bennet ng may pagkadismaya, "Ano ang gusto mong gawin ko, pagsamantalahan kita noong inaantok ka at wala sa sarili? Kung gagawin ko talaga yun, hindi mo ba ako papatayin? Ha ha ha." Humagalpak ng walang pakundangang tawa si Olen Sean, nanginginig ang kanyang magandang anyo, at mas lalong nagmumukhang kaakit-akit. Nang makita ang tawa ng babae, hindi napigilan ni Mr. Bennet ang pagtibok ng kanyang puso. Nagmamadali siyang nagsalita, "Sige, pwede ka bang bumaba sa akin ngayon? Sige, titigil na ako sa pang-aasar sa'yo." Saka lang nakawala si Olen Sean kay Mr. Bennet. Habang umuupo si G. Bennet, tumingin siya sa bintana at nakitang papalapit na ang liwanag. Tiningnan niya ang oras at napagtanto na 5:00 pa lang ng umaga. "Bakit ang aga mong nagising? Ayaw mo bang matulog ng matagal?" Tanong ni G. Bennet. "Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi na nauuhaw," sabi niya. Pagkatapos, kinurot niya ang kanyang ilong at nagkunwaring naiinis, "Bata, amoy alak ka. Nakakadiri. Maligo ka na. Pagkatapos mong maligo, may tanong ako sa'yo." "Sige." Tumango si Mr. Bennet, saka bumangon sa kama at tumakbo papasok sa banyo. Kabanata 576, Kabanata 576, Unang Halik. Nang matapos maligo si Manuel Bennet at lumabas, nakita niya si Olen Sean na nakasandal sa kama, nagbabasa sa kanyang mobile phone. Pantulog na seda ang perpektong bumalangkas sa kurba ng katawan ng babae. Isang pares ng mahahabang tuwid na mga binti ang naglalabas ng makintab at maputlang liwanag, na nakakabighani sa mga mata. Masarap ba itong tingnan? Pagkatapos ay itinapon ni Olen Sean ang kanyang cellphone, habang nakangiti kay Manuel Bennet. "Ang sarap tingnan." Walang malay na tumango si Manuel Bennet. Tinaas ni Olen Sean ang kanyang magagandang kilay at nakangiting sinabi, "Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo alam kung paano ito samantalahin. Sino ang dapat sisihin?" Biglang nawala ng sasabihin si Manuel Bennet. Humajijek si Olen Sean at kumaway, "Sige, pumunta ka rito agad, may itatanong talaga ako sa iyo." "Ano ang problema?" Lumapit si Manuel Bennet. Kumunot ang noo ni Olen Sean at sinabing, "Bata, hindi ko alam kung anong problema. Matapos kong makapasok sa kaharian ng Grandmaster Great Perfection, hindi na ako nakausad pa sa cultivation ko. Hayaan mong tingnan ko para sa iyo." Inabot ni Manuel Bennet ang kamay ng babae at kinuha ang palso nito, sinuri ang katawan nito. Ilang minuto ang lumipas. Binawi niya ang kamay niya. "Kumusta, may problema ba sa katawan ko?" Nagmamadaling nagtanong si Olen Sean. Sabi ni Manuel Bennet, "Pangatlong senior sister, walang problema sa katawan mo.
Gayunpaman, may 5 meridian sa iyong katawan na nababara, kaya naman hindi na makakalusot pa ang iyong cultivation. Mabilis na nagtanong si Olenesion, mayroon ka bang paraan para matulungan akong malutas ang problemang ito? Siyempre naman. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, ngayon, mag-cultivate ka at tutulungan kitang buksan ang 5 meridian na ito at tutulungan kang makarating sa susunod na kaharian. Sige, sige. Paulit-ulit na tumango si Olenesion, at pagkatapos ay direktang hinubad ang kanyang damit pantulog at umupo nang nakakros ang mga paa sa kama. Dilat na dilat si Manuel Bennett, masyadong masigasig ang babaeng ito. Ang mahalagang punto ay ang babae ay hindi lamang maganda kundi mayroon ding napakagandang katawan na walang lalaking makakatanggi sa kanya. Galit na sabi ni Olenesion, bata, hindi pa ba sapat ang nakita mo? Bilasan mo. Ay. Tumango si Manuel Bennett, pagkatapos ay kumuha ng elixir at iniabot ito kay Olenesion. Pangatlong senior sister, ito ay isang gathering spirit pill na aking nilinis, na makakatulong sa cultivation. Inumin mo agad, at saka ko bibigyan ng acupuncture, na tiyak na makakatulong sa iyo na makabawi. Sige. Matapos inumin ni Olenesion ang elixir, agad niya itong nilunok, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang mag-cultivate. Nang pumasok ang babae sa entering state, kumuha si Manuel Bennett ng mga pilak na karayom at sinimulang bigyan ng acupuncture ang babae. Oy! Mabilis ang mga galaw ni Manuel Bennett, at ang kumikinang na mga karayom na pilak ay naglalabas ng isang makinang na gininto ang liwanag, na tumatagos sa mga acupoint sa katawan ng babae. Ugong. Habang nanginginig ang mga pilak na karayom, pumasok ang mga hibla ng true chi sa katawan ng babae at tinulungan siyang tanggalin ang baradong mga meridian. Hindi yun nangyari nang matusok ang ikatlong pilak na karayom. Bumuhos. Nakaramdam si Olenesion ng isang malalim na dagandong na umaalingaw-ngaw sa kanyang katawan. Kasunod niyan, naramdaman niya ang pag-agos ng true chi mula sa kanyang tiyan, na bumabagsak sa isang baradong meridian, na ginagawang mas maayos ang sirkulasyon ng true chi kaysa dati. Nang matusok ang ika-4 na karayom na pilak, pakiramdam niya ay may isa na namang meridian sa katawan niya ang nabuksan. Sumunod, ang pang-5, pang-6, at pang-7 mga karayom na pilak ay sunod-sunod na tinusok sa mga acupoint sa katawan ni Olenesion. Matapos iturok ang ika-7 pilak na karayom, tumigil si Manuel Bennett. Sapat na ang 7 karayom para matulungan ang babae na matanggal ang baradong 5 meridian sa katawan niya. Gayunpaman, hindi niya iniwasan ang kanyang pagbabantay, sa halip ay nanatiling malapit ang kanyang tingin sa babae, pinagmamasdan ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Kung may anumang problema, maaari siyang tumulong anumang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Olenesion na natatanggal ang baradong meridian sa ika-3, ika-4, at ika-5 niyang katawan. Dahil nabuksan na ang lahat ng 5 meridian, naramdaman ni Olenesion na mas maayos na ang sirkulasyon ng true chi sa kanyang katawan. Ang walang hanggang pakiramdam na ito ay walang katulad. Lumipas ang oras, bawat minuto, bawat segundo. Lumipas ang 1 pang 2 oras ng ganoon lang. Bigla. Mahinang ungol ang pinakawala ni Olenesion, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. At sa susunod na sandali, putok. Nakaramdam siya ng mahinang dagandong na nagmumula sa kanyang tiyan. Ang kanyang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan ay umugang na parang rumaragas ang ilog, tinamaan ang kanyang mga panloob na organo, 8 pambihirang meridian, at ang kanyang 4 na paa at kamay at daan-daang buto. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Manuel Bennett, bahagyang nakakurbo pataas ang sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ng mga 10 minuto pa, bumuga ng labong chi si Olenesion, saka lang tumigil sa pag-eensayo, pawis na ang katawan niya. Nakangiting sabi ni Manuel Bennett, third senior sister, binabati kita sa pagpasok sa Martial Saint Realm. Talaga bang nakalusot ako? Gulat na tanong ni Olenesion, medyo hindi pa rin makapaniwala. Ano pa kaya iyon? Nagkibit balikat si Manuel Bennett. Ikaw na batang paslit, lubos kong pinahahalagahan ang iyong tulong.
Tuwang-tuwa si Olenacion, at direktang tumalon mula sa kama, niyakap si Manuel Bennett, at masiglang hinalikan ang mukha ng lalaki. Namula ang mukha ni Manuel Bennett nang sabihin niya, "Third senior sister, dahil malapit ka nang makalusot. Kung ang iyong cultivation ay malayo pa rin sa Martial Saint Realm, kahit sa tulong ko, hindi ka makakalusot." Oo nga pala, gusto ko lang talagang magpasalamat sa'yo. Sumimangot si Olenacion at, nang makita ang pawi sa kanyang katawan, sinabing, "Mukhang kailangan ko ng maligo muli." Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng babae ang kanyang mga damit at pumasok sa banyo. Tila masigla ang babae, humuhuni habang naliligo. Kalahating oras ang lumipas. Natapos na ang babae sa kanyang paliligo at lumabas na. Sa sandaling ito, maliwanag na sa labas ng bintana, at dahan-daang sumikat ang araw. Sabi ni Olenacion, "Ikaw na batang pilyo, magbibihis ka muna at saka tayo mag-almusal ng sabay-sabay." "Sige." Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos magbihis ng babae, inilabas ni Manuel Bennett ang lahat ng Gathering Spirit Pills, Replenishing Chi Pills, Nurturing Origin Pills, at iba't ibang elixir. Iniabot niya ang ilang bote ng porselana sa babae at sinabing, "Third senior sister, ito ang ilan sa mga elixir na pinino ko kamakailan. Makakatulong ang mga ito sa cultivation, pagpapagaling ng mga pinsala, at pagpapanumbalik ng chi. Kunin mo sila. Tiyak na makakatulong sila sa iyo sa hinaharap." Kinuha ni Olenacion ang mga bote ng porselana, nakangiti, at sinabing, "Bata, salamat. Pangatlong senior sister, hindi mo na ako kailangang pasalamatan." Ikinumpas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, "Kapag nakapagpino na ako ng mas marami at mas mahuhusay na elixir sa hinaharap, hahanap ako ng oras para ibigay ang mga ito sa iyo. Bata, napakabait mo sa akin." Niyakap ni Olenacion ang leeg ni Manuel Bennett, ang mga mata nito ay puno ng pagmamalasakit. Tinitigan ni Manuel Bennett ang mga mata ng babae, malumanay na nagsalita, "Ikaw ang aking nakatatandang kapatid na babae, at ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap. Natural, pakikitunguhan kita ng maayos." Nang marinig ang kanyang mahinahon at mapagmahal na boses at mapagmahal na titig, sandaling nawala sa isip ni Olenacion. Dahan-dahan siyang humakbang at direktang hinalikan ang mga labi ng lalaki. Nagulat si Manuel Bennett, dilat na dilat ang mga mata at tensyonado ang katawan. Hindi niya inaasahan na hahalikan siya ng babae. Pagkatapos ng ilang minutong buong halikan, binitawan ni Olenacion si Manuel Bennett, namumula at nag-iinit ang mga pisngi, ang tibok ng puso niya ay parang isang maliit na USA. "Pangatlong senior sister, ikaw." Natatarantang nagsalita si Manuel Bennett, ang kanyang mukha ay namumula rin ng husto. "Ituring mo itong gantimpala para sa iyo." Kinagat ni Olenacion ang kanyang labi, habang nanunukso ang mga mata, "Bata, ito na kaya ang unang halik mo." "Manam." Tumango si Manuel Bennett. Humajijek si Olenacion at sinabing, "Ayos lang, first kiss ko rin naman yan, kaya pareho tayong hindi natatalo." Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na tumalikod ang babae at tumakbo palabas ng silid. Naiwan si Manuel Bennett na nag-iisa, tulala at ninanamnam pa rin ang sandali. Kabanata 577, Kabanata 577, dumating ang mga tao mula sa 10,000 ng mga Sword Gate. Bandang 9:00 ng umaga. Sa restoran ng palasyo. Bumaba na ang lahat at kumakain na ng almusal. Paminsan-minsang sinusulyapan ni Manuel Bennett ang babaeng katabi niya, si Olenacion, at nakita niyang kalmado lang ito, na parang walang nangyari ngayon lang. Iyon ang unang halik niya, di ba? Hindi pa rin siya nakakabawi hanggang ngayon. Pero ang babae ay parang walang nangyari. Hindi nakakapagtaka na siya ang ikatlong senior sister, palaging determinado sa kanyang mga kilos. Sa puntong ito, nipatikip ng labi si Barden Bard at sinabing, "Brother Bennett, paano kita nakitang lumalabas sa kwarto ni Sister Stanley Wheeler kaninang umaga?" Bago pa siya matapos magsalita, sabay-sabay na tumingin ang lahat ng taong naruroon kina Manuel Bennett at Olenacion, ang kanilang mga mata ay puno ng gulat, pagkalito, mapaglaro, at malabong mga kulay.
Lalo na si Prajna Bates, na nakanguso ang maliit niyang bibig, nakakaramdam ng selos. Bumantong hininga si Rene Lance. Kahit na may gusto siya kay Manuel Bennett, ngunit nang maisip niyang makipagkompetensya kay Ole Nashon, hindi talaga siya naglakas loob. Tinitigan ni Ole Nashon si Barden Bard at sinabing, "Ikaw na kalbo, hindi mo man lang maisara ang bibig mo kung kumakain ka. Kung maglalakas loob kang magsalita ulit ng walang kabuluhan, mag-ingat ka. Babaliin ko ang kalbo mo." Napaigtad si Barden Bard sa takot at hindi na nang ahas pang magsalita pa. Umubo ng mahina si Manuel Bennett at sinabing, "Lahat kayo, huwag kayong makinig sa kalokohan ng kalbong ito. Nakita kong lasing ang third senior sister kagabi, walang mag-aalaga sa kanya, kaya..." Tumawa si Evil Butcher at sinabing, "Kapatid na Bennett, huwag mo nang ipaliwanag, naiintindihan ng lahat." Biglang nawala ng malay si Manuel Bennett. Nakakaintindi. Naiintindihan ang ano. Sinamahan niya lang talaga si third senior sister buong gabi, at wala siyang ginawa, okay. Pagkatapos ay binago ni Ole Nashon ang usapan at sinabing, "Lahat, tapos na ang malaking digmaan, at hindi madali para sa lahat na magkaroon ng oras para magpahinga, kaya bakit hindi na lang tayo manatili rito at maglaro ng ilang araw pa?" Dahil sinabi na ni Leader Sean, mas mabuting sumunod na lang tayo. Aba, ang ganda talaga ng tanawin sa Other Shore Island. Hindi naman masamang ideya na maglaro rito ng ilang araw. Sumang-ayon ang lahat na manatili. Sinabi ni Evil Butcher kay Manuel Bennett, "Kapatid na Bennett, malayo pa rin ang lakas ko sa iyo. Mamaya, dapat mo akong bigyan ng mabuting gabay." "Ginoong Bennett, gusto ko rin po ang inyong gabay." Ako rin, ako rin." Sunod-sunod na lumapit sina Rene Lance at iba pang mga pinuno ng mga pangunahing organisasyon, nakatingin kay Manuel Bennett ng may sabik na mga mukha. Buong puso nilang hinangaan at kinilala ang lakas ni Manuel Bennett. Ang pagkakaroon ng gabay mula kay Manuel Bennett ay magiging isang magandang pagkakataon para sa kanila. Walang problema. Walang pag-aalinlangang pumayag si Manuel Bennett. Tutal, lahat ng nandito ay nakipaglaban ng magkakasama na parang magkakapatid. Kung matutulungan niya ang lahat na mapabuti ang kanilang lakas, natural lamang na ikatutuwa ito ni Manuel Bennett. "Salamat, Kuya Bennett. Salamat po, Ginoong Bennett. Napakagaling ni Mr. Bennett." Naghiyawan ang lahat. Pagkatapos ng almusal, inilibot ni Ole Nashon ang lahat sa isla. Kalaunan, nakahanap siya ng isang lugar na may magagandang tanawin. Sinimulan ni Manuel Bennett na magbigay ng gabay sa mga pinuno ng mga pangunahing organisasyon. Gayunpaman, ang mga talento, pangunawa, kalakasan, at pangangatawan ng mga pinuno ng mga organisasyong ito ay pawang magkakaiba. Kaya, hindi binigyan ni Manuel Bennett ang lahat ng masyadong malalim na gabay, sa halip, tinuruan niya sila ng ilang mga tip upang mabilis na mapabuti ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sa isang umaga lamang, lahat ay lubos na bumuti. Pagkatapos ng gabay, may nagmungkahi na pumunta sa dalampasigan para maglaro, at lahat ay sumang-ayon. Kaya, pagkatapos ng tanghalian, lahat ay nagtungo sa dalampasigan. Kasabay nito, silangang bansa, lungsod ng ilog. Dahil sa pagkakaiba ng oras, mahigit 10:00 na ng gabi sa East Nation. Hardin ng ilog na banal, bulang. 8 Villa. Nakasuot ng isang pares ng damit pambahay, si Julia Stewart ay may hawak na tablet, na may inaasikaso sa ilang mga bagay sa kumpanya. Pero sa sandaling ito, may ilang sigawan na narinig mula sa labas. "Sino ang nandyan? Huwag kang lumapit, tumigil ka." Naririnig ang ingay sa labas. Naguguluhan ang ekspresyon ni Julia kaya mabilis niyang ibinaba ang kanyang tablet at tumakbo palabas ng villa. Pagdating niya sa patio ng villa, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na naghaharapan. Mahigit 30 tao ang nakaharang sa kanyang daan, lahat ng mga piling tao ay ipinadala nina David Herdman at Sheridan Jules, pawang mga martial artist. Sa kabilang banda, sa pasukan ng patio ay nakatayo ang mga 20 katao. Nangunguna sa kanila ang isang payat, ubanan ng buhok na matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit na may bigot at may dalang mahabang espada sa kanyang likod.
Sa likod ng matandang lalaki ay 6 na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit, at 1 dosenang binata na nakadamit asol. Malamig ang kanilang ekspresyon, mukhang mapanghamak, at bawat isa sa kanila ay may hawak na espada. Sino kayo? Kumunat ang noo ni Julia Stewart at nagtanong. Pakiramdam niya ay hindi nababagay ang grupong ito ng mga tao sa lungsod, dahil ang kanilang mga damit ay tila luma na. Buong pagmamalaking tumayo ang matanda at sinabing, binibining Stewart, ako si Yuan Jantong, ang ika-9 na elder ng Wanjanmen, isa sa mga nangungunang sinaunang sekta ng martial arts sa East Nation. Tinatawag ako ng mga tao na Aired Sky Swordsman. Ang 6 na lalaki sa likod ko ay ang 6 na tagapagtanggol ng ating Wanjanmen, Li Bote, Chen Yunzhou, Wu Qinglai, Xi Guangwu, Jiang Fengchun, at Zhao Yuanhe. Ang iba ay pawang mga disipulo ng ating mga Wanjanmen. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, Wanjanmen. Taga Wanjanmen ba talaga sila? Nagbago ang ekspresyon ng mga tao mula sa mga pangunahing martial arts hall at business association at napasigaw sa gulat. Dahil mga martial artists sila, natural lang na narinig na nila ang tungkol sa mga Wanjanmen. Masyadong malaki ang reputasyon ng mga Wanjanmen. Isa sila sa mga nangungunang sinaunang sekta ng martial arts ng East Nation. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang mga tao mula sa Wanjanmen ay lilito pala sa sekular na mundo. Bukod dito, nagdala sila ng isang elder at 6 na tagapagtanggol mula sa Wanjanmen. Ano nga ba ang eksaktong ginagawa ng mga tao mula sa Wanjanmen? Naguguluhan ang lahat sa kanilang mga puso. Nagtanong si Julia Stewart, anong layunin mo sa pagpunta rito? Malakas na sinabi ni Yuan Jantong, nandito kami para patayin ang batang si Manuel Bennett. Siyempre, bukod sa batang si Manuel Bennett, wala kaming hahayaang mawala sa tabi niya. Ano? Gusto talaga nilang patayin si Mr. Bennett. Lahat ng martial artist mula sa iba't ibang martial arts halls at business associations ay nagulat at naging mas alerto. Ginawa ni Julia Stewart ang lahat para mapanatili ang kanyang kainahinala at nagtanong sa malalim na boses, ano ang iyong hinanakit kay Manuel Bennett? Bakit mo siya gustong patayin? Malamig na sinabi ni Yuan Jantong, minsan ay pinatay ng batang iyon ang unang arroganteng si Ronald Kinsey ng ating mga Wanjanmen. Pinatay din niya ang anak na babae ng ating pinuno ng sekta ng Wanjanmen na si Mandy Luis, at ang anak ng pangalawang pinuno na si Neil Livingston. Malalim ang galit ng batang yan sa ating mga Wanjanmen. Sa tingin mo ba dapat natin siyang patayin? Noon lang naalala ni Julia Stewart. Nang lipulin ni Manuel Bennett ang 12 dakilang pamilya ng River City, mayroon ngang 3 kabataan mula sa Wanjanmen na nagpakita. Napaigik si Julia at sinabing, ang mga taga-Wanjanmen mo ang unang nag-udyok kay Manuel Bennett, na umaarte ng mayabang at mapang-api. Ngayon ay mayroon ka pa ring lakas ng loob na gumanti. Walang pakialam na sinabi ni Yuan Jantong, sa aming paningin, ang mga tao mula sa sekular na mundo ay mga langgam lamang. Pinapatay namin sila ayon sa gusto namin. Natural lang sa atin, mga taga-Wanjanmen, na patayin kayong mga langgam. Ang lahat ay nakasalalay sa ating kahandaan. Pero, hindi ninyo kayang patayin ng mga langgam ang mga Wanjanmen namin. Ikaw. Nanginginig si Julia sa galit. Hindi pa siya nakakita ng isang taong ganito ka-arrogant at kawalang galang. Ang mga tao lang ba mula sa Wanjanmen ang mahalaga, at sila ay hindi? Anong klaseng loika yan? Malakas na sinabi ni Protector Li Bota, ika-9 na elder, hindi mo na kailangang mag-aksaya pa ng mga salita sa kanila. Patayin ang mga taong ito at hulihin ang babaeng ito. Kabanata 578, Kabanata 578, tiyak na pupugutan siya ng matandang lalaki gamit ang espada. Tumango si Charlie Skinner at itinaas ang kanyang kamay, kumilos ka. Sa kanyang utos. Ang 6 na tagapagtanggol, kasama ang mahigit 1 dosenang disipulo, ay sabay-sabay na kumilos, inatake ang humigit kumulang 30 mandirigmang nakaharang sa daan ni Julia Stewart. Patayin. Ang mga mandirigma ay umungal din at lumaban.
Kahit malalakas ang mga 30 mandirigmang ito, mas mahina pa rin sila kumpara sa mga mula sa 10,000 of Swords Gate. Sumisirit, sumirit, sumirit. Isa-isa, ang mga imahe ng espada ay nagkalat sa kalangitan, matalas at nakakatakot. Aa! Kasabay ng sunod-sunod na kaawa-awang mga sigaw, ang mga mandirigma mula sa iba't ibang martial arts hall at mga asosasyon ng negosyo ay sunod-sunod na pinatay, nalunod sa isang putik ng dugo. Nang makita ito, namutla sa takot ang mukha ni Julia Stewart. Binibini. Stewart, pipigilan natin sila, tumakbo ka. May sumigaw. Tumakas. Ngumisi si Charlie Skinner, talaga bang makakatakas ka? Habang nagsasalita siya, itinaas ni Charlie Skinner ang kanyang kanang kamay, ang kanyang true chi ay umaalon, naglalabas ng isang malakas na puwersang sumisipsip. Agad na naramdaman ni Julia Stewart ang kanyang katawan na lumipad ng hindi sinasadya patungo kay Charlie Skinner. Diretsyong hinawakan ni Charlie Skinner ang kanang braso ni Julia Stewart at ngumisi. Walang sino man ang makakatakas sa mga kamay ng matandang ito. Bitawan mo ako. Sigaw ni Julia Stewart, itinaas ang kanang kamay at sinasampal si Charlie Skinner, na lumikha ng malalakas na ingay sa ere. May bahid ng pagkagulat na sumilay sa mga mata ni Charlie Skinner, ngunit itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, at isang alon ng true chi ang tumama sa isa sa mga acupoint ni Julia Stewart. Sa isang iglap, hindi na makagalaw ang katawan ni Julia Stewart. Anong ginawa mo sa akin? Bitawan mo ako. Natarante si Julia Stewart. Pinaikit ni Charlie Skinner ang kanyang mga mata, hindi napansin ng matandang ito dati, pero isa ka palang cultivator. Sayang at ngayon ka lang nagsimula mag-cultivate, at masyado ka nang mahina. Sa sandaling ito, lahat ng mga mandirigmang nasa edad 30 ay napatay ng mga mula sa 10,000 of Swords Gate, at ang damuhan ay kinulayan ng pula ng dugo. Kumikirot ang puso ni Julia Stewart habang bumubulong siya, paano mo nagagawang pumatay ng tao nang walang pinipili? Sa paningin ng matandang ito, mga langgam lang kayong lahat, hindi pa nga kayo nabibilang na tao, malamig na sabi ni Charlie Skinner, bago nagpatuloy, ngayon, sabihin ninyo sa akin, nasaan ang batang Manuel Bennett na iyon? Sumigaw si Julia Stewart, hindi ko alam. Hindi mo alam. Sumanghal si Charlie Skinner, hindi mahalaga kung hindi mo alam. Ngayong nasa kamay ko ka na, sigurado akong hindi na mapipigilan ng batang yan ang paglapit. Galit na sigaw ni Julia Stewart, gusto mong patayin si Manuel Bennett, hindi mo ba alam na hinahanap mo ang sarili mong kamatayan? Ha 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 ha. Tumawa ng malakas si Charlie Skinner, alam na alam ng matandang ito na makapangyarihan ang bata, pero tiyak na wala siyang laban sa akin. Hanggat maglalakas loob siyang magpakita, tiyak na papatayin siya ng matandang ito gamit ang isang espada lang. Kasabay nito, ikinumpas niya ang kanyang kamay, fair na. Gayunpaman, nang papaalis na sana sila. Bigla. 10 figurang nakaitim ang tumalon pababa mula sa tuktok ng vilya, sabay-sabay na inatake si Charlie Skinner. Sino yan? Sigaw ni Charlie Skinner, at habang pinapalo niya ang kaliwang palad niya, isang pulang true chi ang bumalot dito, at malakas na pinaputok ito. Bam! 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 Umalangaw-ngaw ang mahinang tunog ng pagtama, at kumalat ang true chi kasabay ng pag-alon ng mga alon sa himpapawid. Ang 10 figurang nakaitim ay direktang inihagis sa ere, nag-circumvert ng ilang beses, at sa wakas ay nakabawi. Malamig na tiningnan ni Charlie Skinner ang 10 tao, at nagtanong, sino kayo? Isa sa mga lalaki ang kumuha ng token mula sa loob ng kanyang damit at sumigaw, galing kami sa Hidden Dragon Pavilion, palayain mo agad si Miss Stewart. Nakatagong pavilion ng dragon. Bahagyang napakunot ang noo ni Charlie Skinner. Tiningnan niyang mabuti ang token, at sa wakas ay nakumpirma niya na ito nga ang Hidden Dragon Order. Natigilan din si Julia Stewart. Narinig na niya ang tungkol sa Hidden Dragon Pavilion dati, pero hindi niya inakalang may mga tao pala mula sa Hidden Dragon Pavilion sa malapit. Wala siyang alam tungkol dito. Sinabi ng lalaki kay Julia Stewart, binibining Stewart, pinapunta kami ni G. Bennett para protektahan ka. Sabi ni Julia Stewart,
salamat, pero napakalakas ng mga lalaking ito. Natatakot akong hindi mo sila kayang tapatan. Umalis ka na agad. Gayunpaman, ang 10 lalaki ay hindi umalis at matamang nakatitig kay Charlie Skinner. Hindi ko inaasahan na ang batang si Manuel Bennett ay may koneksyon pala sa Hidden Dragon Pavilion. Nakakatuwa. Pinaikit ni Charlie Skinner ang kanyang mga mata at malakas na sinabi, ang aming 10,000 of Swords Gate at ang iyong Hidden Dragon Pavilion ay hindi dapat makialam sa isa't isa. Pinapayuhan kita na huwag makialam sa aming negosyo. Bitawan mo si Miss Stewart. Sumigaw ang lalaking may hawak ng token sa pinangyarihan. Galit na sabi ni Charlie Skinner, sigurado ka bang gusto mong makialam sa mga gawain ng ating 10,000 of Swords Gate? Pakawalan mo na siya. Muling nagsalita ang lalaking nakaitim. Naghahanap ng kamatayan. Galit na sigaw ni Charlie Skinner, itinulak si Julia Stewart papunta sa isang law protector, at saka sumugod patungo sa 10 lalaki ng Hidden Dragon Pavilion. Hindi umatras ang 10 lalaki ng Hidden Dragon Pavilion kundi direktang lumaban. Habang papalapit sila ng papalapit, sabay-sabay nilang pinaganya ang Truchi sa kanilang mga katawan at inatake si Charlie Skinner. Mukhang mapanghamak si Charlie Skinner. Gamit ang kanyang kanang hintuturo at gitnang daliri na magkadikit, ginawa niyang mga daliri ng espada ang kanyang Truchi at marahas na iwinagayway ang mga ito na parang nagwawagayway ng espada. Sumisirit. Napunit ang hangin, lumikha ng isang matalim na tunog ng hangin. Bam! Tunog. Kasabay ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog, ang 10 kalalakihan ng Hidden Dragon Pavilion ay direktang natamba, na nag-iwan ng madugong sugat sa bawat isa sa kanila. Ngumisi si Charlie Skinner, sa sobrang lakas mo, ang lakas ng loob mong kalabanan ako. Laban. Ang 10 lalaki ng Hidden Dragon Pavilion ay nagpakawala ng isang ungol, tiniis ang sakit sa kanilang mga katawan, at muling sumugod. Mas pinahahalagahan mo ang kakayahan mo. Ginawang palad ni Charlie Skinner ang daliri niya at malakas na sumampal. Ang 10 lalaki ng Hidden Dragon Pavilion ay nagpakawala ng masasakit na sigaw, sinampal palayo, at nahulog ng mahigit 20 metro ang layo. Pagkatapos, ikinumpas ni Charlie Skinner ang kanyang kanang kamay, at isang serye ng mga Truchi strikes ang naging dahilan upang agad na mawalan ng malay ang 10 lalaki ng Hidden Dragon Pavilion. Elder, bakit hindi mo patayin ang mga taong ito? Tanong ni Sam Lee. Sabi ni Charlie Skinner, bagamat ang ating 10,000 of Swords Gate ay isa sa mga nangungunang sekta sa East Nation, hindi dapat maliitin ang Hidden Dragon Pavilion. Kung talagang papatayin natin ang mga taong ito, walang dod ang magdedeklara ito ng digmaan laban sa Hidden Dragon Pavilion. Tiyak na hindi ito bibitawan ni na Boris Moore, pati na rin ng 8 elder sa likod ng Hidden Dragon Pavilion. Para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, mas makabubuting iligtas ang kanilang buhay. Naiintindihan ko. Tumango si Sam Lee. Pumunta tayo sa susunod na lugar. Kumaway si Charlie Skinner, at mabilis silang umalis ng villa. Sa kabilang panig, ibang isla sa baybayin. Sa dalampasigan. Lahat ay naglalaro sa buhangin at dagat. Ang ilan ay naglalaro ng beach volleyball, ang ilan ay nagsusurf, at napuno ng tawanan ang hangin. Nakahiga sina Manuel Bennett at Olen Sean sa mga nakahilig na upuan habang nagkukwentuhan. Nakasuot si Olen Sean ng itim na bikini, tamad na nag-iinat, ipinapakita ang kanyang kaakit-akit na figure. Humigop siya ng juice sa malapit at sinabing, bata, pagkatapos ng laban na ito, nakatapak ka na ng isang paa sa madilim na mundo. Simula ngayon, maraming organisasyon sa madilim na mundo ang maaaring nakatarget sa iyo. Maaaring gusto ng ilan sa mga organisasyong ito na makuha ang iyong pabor, habang ang iba ay maaaring gusto kang patayin. Dapat kang mag-ingat. Sabi ni Manuel Bennett, pangatlong senior sister, huwag mo akong alalahanin. Dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Kung makakaranas ka ng panganib sa hinaharap, siguraduhin kontaken ako sa tamang oras at huwag mong subukang maging matatag ng mag-isa. Alam ko. Humajijek si Olen Sean at sinabing, tingnan mo, ang anak natin ay talagang lumaki na at alam na niya kung paano protektahan ang mga tao ngayon.
Bumantong hininga si Manuel Bennett, kailangang matutong tumanda ang mga tao. Kabanata 579, Kabanata 579, Labis na pagmamadali. Oo, kailangang matuto ang mga tao na umunlad. Tumango si Stanley Wheeler at sinabing, para maprotektahan ang ating sarili at ang mga nakapaligid sa atin, kailangan nating maging mas malakas, nang napakalakas na walang makakaabot sa atin. Determinado ang mga mata ni Manuel Bennett, third senior sister, magtulungan tayo. Oo, magtulungan tayo. Tumango si Stanley Wheeler bilang tugon. Siya nga pala, kumusta si Morris nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Stanley Wheeler. Sumagot si Manuel Bennett, maganda ang kalagayan niya. Mabilis na umuunlad ang kumpanya, at abala si Morris araw-araw. Sabi ni Stanley Wheeler, bata, maaaring medyo mainitan ang ulo ni Morris, pero nakikita kong unti-unti na niyang binabago ang sarili niya para sa iyo. Si Morris ay ambisyoso, may diwang palaban, at may malawak na pananaw. Siguro hindi pa siya perpekto ngayon, pero naniniwala ako na mas gagaling pa siya ng mas gagaling. Naniniwala rin ako. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, tutal, walang perpektong tao. Lahat tayo ay kailangang umunlad. Kuya Bennett, bakit ka pa nakahiga dyan? Halika at maglaro ka ng bola. Sa sandaling ito, tinawag ni Barden Bard, na naglalaro ng beach volleyball, si Manuel Bennett. Sister Stanley Wheeler, halika at maglaro ka rin. Nanawagan din si Prajna Bates kay Stanley Wheeler. Tumayo si Stanley Wheeler at sinabing, tara na at magsaya tayo kasama ang lahat. Sige. Tumango si Manuel Bennett at tumayo rin. Pero sa sandaling ito, tumunog ang cellphone na nasa mesa. Kinuha ni Manuel Bennett ang telepono at nakitang galing ito kay David Herdman, kaya sinagot niya ito. Sa sandaling nakakonekta ang tawag. Rinig na rinig ang nag-aalalang boses ni David Herdman. Ginoong Bennett, may nangyaring kakila-kilabot. Anong kakila-kilabot na bagay ang nangyari? Biglang nanigas ang puso ni Manuel Bennett. Sabi ni David Herdman, Mr. Bennett, dumating na ang mga tao mula sa 10,000 of Swords Gate. Kagabi, nahuli nila sina Miss Stewart, Miss Maddox, at Lady Stewart. Ang mga taong ipinadala namin ni Mr. Klepaw para protektahan si Miss Stewart ay napatay lahat. Ano? Agad na nagbago ang mukha ni Manuel Bennett, nabihag sina Morris, Betty, at Sister Betty. Sabi ni David Herdman, oo, at ang mga tao mula sa 10,000 of Swords Gate ay nagyayabang pa nga na gusto kanilang patayin at ang lahat ng tao sa paligid mo. Inaakay na namin ngayon ni Mr. Klepaw ang mga tao papunta sa kanilang tinutuluyan. Kumusta naman ang mga tao mula sa Hidden Dragon Pavilion? Muling tanong ni Manuel Bennett. Sabi ni David Herdman, walang kalaban-laban ang mga tao mula sa Hidden Dragon Pavilion. Lahat sila ay nasugatan. Sus Mariosep. Naikuyom ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamao at sinabing, Leader Herdman, nasa ibang bansa ako ngayon at maaaring matagalan pa bago ako makabalik. Pakiusap, pigilan ninyo ang mga lalaking iyon mula sa 10,000 of Swords Gate. Hindi natin maaaring hayaang may mangyari kina Morris, Betty, at Sister Betty. Opo, Ginoong Bennett. Sumagot si David Herdman. Pagkatapos, direktang ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono, at dumilim ang kanyang mukha. Sa wakas ay sumabog na ang bambang may takdang oras ng 10,000 of Swords Gate. Tila siya at ang 10,000 of Swords Gate ay wala nang babalikan. Kailangang maalis ang bantang ito. Kung hindi, hindi siya o ang mga taong nakapaligid sa kanya ay magiging ligtas. Nang makita ang balisang ekspresyon ni Manuel Bennett, nagtanong si Stanley Wheeler, bata, anong nangyari? Sabi ni Manuel Bennett, may nangyaring insidente sa River City, at kailangan kong bumalik agad. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Stanley Wheeler. Sabi ni Manuel Bennett, hindi na kailangan, kaya ko na yan mag-isa. Sige, mag-aayos ako ng flight agad. Hindi na nagtanong pa si Stanley Wheeler at agad na kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Lily Teasdale, Barden Bard, Prajna Bates, bilasan ninyo at pumunta rito. Tinawag ni Manuel Bennett silang tatlo. Kuya Bennett, anong nangyari? Ginoong Bennett,
Anong nangyayari? Nagmadaling lumapit si Barden at ang dalawa niyang kasama. Dumating din ang masamang karnedor at ang iba pa. Sabi ni Manuel Bennett, may nangyari sa River City, at kailangan nating bumalik agad. Sige. Tumango ang tatlo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, nagpalit ng damit ang lahat at nagmamadaling pumunta sa paliparan ng isla sakay ng kotse. Maya-maya lang. Dumating si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa paliparan. Sabi ni Olenacion nang may pag-aatubili, gusto ko sanang manatili pa kayo sa isla ng ilang araw, pero hindi ko inaasahan na aalis kayo ng ganito kaga. Bumantong hininga rin ng masamang karnedor, kapatid na Bennett, plano ko sanang makipag-sparring sa iyo sa mga susunod na araw, pero sayang naman. Si Rene Lance at ang iba pang mga pinuno ng mga pangunahing organisasyon ay nagpakita rin ng pag-aatubiling ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat hindi sila gaanong nakasama si Manuel Bennett, nakabuo na sila ng malalim na pagkakaibigan. Bumantong hininga si Manuel Bennett, gusto ko ring gumugol ng ilang araw pa kasama ang lahat, pero may mga importanteng bagay sa bahay, kaya kailangan ko munang magpaalam sa inyong lahat sa ngayon. Pero, ayos lang. Kapag may oras tayo sa hinaharap, magkikita-kita tayo ulit. Sige, magkikita ulit tayo sa susunod. Ginoong Bennett, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Sunod-sunod na nagsalita ang masamang karnedor at ang iba pa. Tumango ng malakas si Manuel Bennett at sa kaniyakap si Olenacion, third senior sister, alagaan mong mabuti ang sarili mo, at kontakan mo ako kung may problema ka. Mahinang sinabi ni Olenacion, ikaw rin, kahit anong problema ang kaharipan mo, tutulungan kita. Pagkatapos magpaalam, sumakay na sa eroplano sina Manuel Bennett, Lily Teasdale, Barden, at Progna Bates. Maya-maya, lumipad ang eroplano patungong East Nation. Sa eroplano, Ginoong Bennett, ano nga ba ang eksaktong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Progna Bates. Tiningnan din nina Lily Teasdale at Barden si Manuel Bennett. Walang itinago si Manuel Bennett, at ikinwento niya sa kanilang tatlo ang nangyari sa River City. Matapos marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, lubhang nagbago ang kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay napuno ng galit. Galit na sigaw ni Barden, nako, sa wakas dumating na rin ang mga tao ng 10,000 of Swords Gate. Dahil nang ahas silang pumunta, huwag na silang bumalik. Malamig ding sinabi ni Progna Bates, maglakas loob kang hulihin si Sister Stewart at ang iba pa, habang naghahangad ng kamatayan. Ang mga mata ni Lily Teasdale ay puno rin ng malamig na hanggarang pumatay. Bansang Silangan. Lungsod ng Ilog. Madaling araw noon. Isang mahabang hanay ng mga convoy ang umalis sa downtown area ng River City at tumungo sa labas ng River City. Umabot sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga sasakyan, na ikinagulat ng lahat sa kalsada. Lahat ay labis na naguguluhan, hindi nila alam kung ano ang nangyari. Tutal, nangyari na ang ganitong sitwasyon noon. Nakaupo sa mga kotse ang mga tao mula sa 19 na pangunahing martial arts hall at 32 asosasyon ng negosyo sa River City. Sa loob ng nangungunang itim na Maybach. Nakaupo roon sina David Herdman at Sheridan Jules. Pinuno Herdman, ano ang sabi ni G. Bennett? Tinanong ni Sheridan Jules si David Herdman. Sabi ni David Herdman, sabi ni Mr. Bennett nasa ibang bansa siya at babalik siya sa lalong madaling panahon, hinihiling niya sa amin na siguraduhin ang kaligtasan ni Miss Stewart. Natigilan si Sheridan Jules, paano nakapunta sa ibang bansa si Mr. Bennett? Sabi ni David Herdman, siguro may ginawa si Mr. Bennett, kung hindi sana mahuhuli ng mga tao ng 10,000 of Swords Gate sina Miss Stewart at ang iba pa. Kumunot ang noo ni Sheridan Jules, sabi nga sa pagkakataong ito, ang 10,000 of Swords Gate ay nagpadala ng isang elder na may napakalakas na lakas, kaya ba natin silang iligtas gamit lamang ang ating lakas? Same time na sinabi ni David Herdman, kung mailigtas natin si Binibining Stewart, iyon na ang pinakamabuti. Kung hindi natin siya mailigtas, kailangan pa rin natin siyang bigyan ng oras para kahit anong mangyari, masisiguro natin ang kanyang kaligtasan. Wala na tayong ibang pagpipilian.
Bumantong hininga si Sheridan Jules at nagngalit ang kanyang mga ngipin, Mr. Bennet, kailangan mo nang bumalik agad. Kabanata 580, Kabanata 580, karapat-dapat ka bang hingin ang aking paggalang? Sa labas ng River City, mayroong isang magandang tanawing lugar. Dito, masukal ang gubat, walang tigil ang mga bundok, umaagos ang mga ilog, at ang tanawin ay marilag at kahanga-hanga. Sa tuktok ng isang bundok na mahigit 300 metro ang taas, na nagngangalang White Jade Mountain, ay nakatayo ang isang marangyang villa. Ang villa na ito ay tinatawag na White Jade Mountain Villa, na ibinigay sa 10,000 Sword Sect ng Jordan family ilang taon na ang nakalilipas. Sa pagkakataong ito, dito nanatili si Charlie Skinner at ang iba pa. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng White Jade Mountain Villa, sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart ay nakaupo sa sofa, hindi makagalaw dahil sa mga acupoint na tinatamaan. Si Charlie Skinner at ang 6 na tagapagtanggol ay nakaupo sa tapat nila, masayang umiinom ng kape. Sumigaw si Nancy Maddox, "Mga pare, bitiwan na ninyo kami ngayon din, pagbalik ni Mr. Bennet, patay kayong lahat." Humagalpak ng tawa si Charlie Skinner at sinabing, "Isang gabi na, at hindi pa rin dumarating ang batang si Manuel Bennet. Sa tingin ko takot lang siya sa matandang ito at ayaw magpakita ng mukha." Kalokohan. Malakas na sabi ni Nancy Maddox, "Hindi kailanman natakot si Mr. Bennet kahit kanino, kahit na taga 10,000 Sword Sect ka pa, ano kaya? Siguro ay pabalik na si Mr. Bennet ngayon, at pagdating niya rito, tapos na ang lahat para sa inyo." Bastos. Umungol si Charlie Skinner at itinaas ang kanang kamay, isang sampal mula sa malayo. "Ah!" Napasigaw sa sakit si Nancy Maddox, sabay hampas ng direkta sa sofa, na nagdulot ng 5 malinaw na bakas ng daliri sa kanyang mukha. Morris. Parehong bulalas nina Julia Stewart at Julie Stewart. Nagngingit-ngit si Julia Stewart at sinabing, "Matandang walang hiya, sa tingin ko wala ka nang magagawa pa kundi ito, ang pag-aaway sa isang babae ay hindi maituturing na anumang kasanayan." Malamig ding sinabi ni Julie Stewart, isang simpleng elder ng 10,000 Sword Sect, "Walang hiya, alam na alam kung paano gamitin kaming mga babae bilang mga bihag, napakalakas, napakagandang estratehiya. Tumahimik kayong lahat." Muling sigaw ni Charlie Skinner, habang sumasample pa ng 2 beses sa ere. Sina Julia Stewart at Julie Stewart ay sinampal din, bahagyang namamaga ang kanilang mga mukha, at tumutulo ang dugo sa kanilang mga bibig. Malamig na tumingin si Charlie Skinner sa 3 babae at sinabing, "Kayong 3 babaeng yan, makinig kayong mabuti. Kapag lumitaw ang batang yan, pupugutan siya ng ulo ng matandang yan sa harap mo. Ipapakita sa iyo ng matandang ito kung ano ang isang tunay na mandirigma ng martial arts. Kapag napatay ko na ang bata, papatayin ko kayong 3. At ang mga pamilyang Stewart at Maddox at sinumang iba pang may kaugnayan sa bata, hindi sila pababayaan ng matandang ito." Ngumisi si Sam Lee at nagtanong, "Ika-9 na nakatatanda, bago mo patayin ang 3 babaeng ito, maaari mo bang hayaan kaming magkapatid na tamasahin sila ng kaunti?" Ang iba pang 5 tagapagtanggol ay sabik ding tumingin kay Charlie Skinner. Malamig na sabi ni Charlie Skinner, "Ilan lang sila sa mga pulang kalansay. Hindi mo ba sila masyadong iniisip na mga kayamanan? Bueno, mamamatay din naman ang 3 babaeng iyon, kaya gawin mo ang gusto mo sa kanila." "Salamat, ika-9 na elder." Nagliwanag ang mga mata ni Sam Lee, at tumanggo siya kasama ng iba pang mga tagapagtanggol. Kagabi, matapos makunan sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart, sabik na silang kumilos. Magaganda ang 3 babae, at natural lang sa kanila na magsaya. Nang marinig ang usapan, namutla ang mga mukha nina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Julie Stewart, at nagsimulang manginig ang kanilang mga maselang katawan. Sa sandaling ito, ika-9 na elder, may iuulat ako. Sa sandaling ito, isang disipulo ng 10,000 Sword Sect ang patakbong pumasok. "Anong problema?" tanong ni Charlie Skinner.
Sumagot ang disipulo, ika-9 na elder, maraming sasakyan ang dumating sa paanan ng bundok. Si Manuel Bennett ba yan? Pinaikit ni Charlie Skinner ang kanyang mga mata at sinabing, "Tara lumabas at tingnan natin." Habang nagsasalita siya, inilabas ni Charlie Skinner ang lahat sa bulwagan. Pagkaalis ni Charlie Skinner at ng iba pa. Nag-aalalang sinabi ni Julia Stewart, "Tita, ano po ang dapat nating gawin?" Oo nga, hindi ako makapaniwala na may ganitong plano ang mga yan. Si Nancy Maddox ay puno rin ng kaba. Bagamat natatakot si Julie Stewart sa loob-loob niya, sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Huwag kang matakot, tiyak na darating si Mullen para iligtas tayo." Manamham. Masiglang tumango sina Julia Stewart at Nancy Maddox. Sa sandaling ito, sa labas ng villa, tumangala si Charlie Skinner at ang iba pa. Gaya ng inaasahan. Maraming sasakyan ang nakaparada sa ilalim ng bundok. Isang malaki at madilim na pulutong ang nagmamadaling umakyat sa bundok. Nang aasar na sabi ni Sam Lee, medyo maraming tao na ang dumating. Ngumisi si Caleb Chaplin, mukhang nandito ang mga lalaking ito para iligtas ang 3 babae. Kahit gaano pa karami ang tao, grupo lang sila ng mga langgam. May paghamak na sabi ni Charlie Skinner, kapag nakapaghanda na ang matanda, mapipigilan sila sa pag-abot sa bundok. Dahil doon, sinimulan ni Charlie Skinner na patuloy na gamitin ang kanyang tunay na chi mula sa loob ng kanyang katawan, pagkatapos ay biglang natamba. Swoosh! Sus Mariosep! Kasabay ng isang malutong na tunog ng nagbabanggang metal. Ang pulang mahabang espada sa kanyang likod ay tumilapon pataas sa kalangitan, lumipad palabas, at pagkatapos ay may isang kalabog, sumulpot ito sa bukas na espasyo sa harap. Kasunod nito, patuloy niyang ipinapadala ang kanyang tunay na chi sa mahabang espada. Biglang naglabas ang espada ng nakasisilaw na pulang ilaw. Habang nasa gitna ang espada, isang masalimuot na hanay ang nabuo mula sa mga pulang disenyo at rune na kumalat. Hindi ito nagtagal. Pinangunahan nina David Herdman at Sheridan Jules ang halos 10,000 tao at nakarating sa isang lugar na hindi kalayuan sa tuktok ng bundok. Kung kailan papalapit sina David Herdman at Sheridan kay Jules. Sumigaw si Charlie Skinner, sinumang lumapit sa tuktok ng bundok ay mamamatay. Nang marinig iyon, natigilan sina David Herdman at ang iba pa, nakatitig ng mabuti kay Charlie Skinner. Ikaw ang ika-9 na elder ng 10,000 of Swords Gate, Charlie Skinner. Malakas na tanong ni David Herdman. Tama iyan. Tumango si Charlie Skinner bilang pagsang-ayon. Ikinuyom ni David Herdman ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ako ang pinuno ng alyansa ng River City Martial Alliance, David Herdman. Si Mr. Bennett ang hinahanap mo, at pabalik na siya. Kaya, hinihiling ko kay Elder Skinner na pakiusap na hayaan mo na lang si Miss Stewart at ang iba pa na umalis para sa akin." Nangako siya kay Mullen na sisiguraduhin niya ang kaligtasan nina Julia at Julie Stewart, at Nancy Maddox. Kaya, pinlano niyang hikayatin ang 10,000 of Swords Gate gamit ang mabubuting salita at pakalmihin sila. Hihihi. Ngumisi si Charlie Skinner at sinabing, "David Herdman, isa ka lang pinuno ng sangay ng East Nation Martial Alliance, ano ang mga kwalifikasyon mo para makipagnegosasyon sa akin? Kung dumating ang iyong General Alliance Master, baka magalit ang matandang ito. Ikaw naman, ano ka ba? Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka para humingi ng mukha sa akin?" Ikaw. Nang marinig iyon, namula sa galit ang mukha ni David Herdman, at kumakabog ang dibdib niya sa matinding galit. Nagpatuloy si Charlie Skinner, bumaba ang matandang lalaking ito mula sa bundok para patayin ang batang si Mullen. Siyempre, bukod sa pagpatay kay Mullen, papatayin din ng matandang lalaking ito ang 3 babaeng iyon. At saka, kahit sinong may relasyon sa batang yan, hindi sila pababayaan ng matandang yan. Galit na sinabi ni David Herdman, "Charlie Skinner, hindi ka ba natatakot na magdulot ng malaking gulo sa pamamagitan ng walang pakundangang pagpatay sa sekular na mundo?" Problema. Ngumisi si Charlie Skinner, "Sabihin mo nga sa akin, anong klaseng gulo ang maaaring mangyari?